So, gamitin na lang natin yung dimensions na yun para makuha yung kanyang area. Ito yung gagamitin nating formula. Area of water. Area ng water is equal to base 1 natin na 3 plus base 2 na 6 all over the height na 6 ay all over 2 multiplied by the height na 6 sine 60. Yan, tama ba? Base 1 plus base 2 over 2 divided by the height. Yan. Tapos, subtract na lang natin yung area ng sector, yung shaded yellow area. Ito. So, ano nga ulit? Yung formula ng sector, yung sinulat natin dito kanina. Ito, 1/2 r squared theta, where the theta is in radians. So, convert na natin dito yung 60 degrees in radians. Yun ay nagiging ano lang, 5/3. So, yan ang ilalagay nating value ng theta dito. Yan. Theta is equal to 5/3. Ano pa yung kailangan natin? R. Yung R lang natin ay 6 meters. Ito, 6 meters. Sulat natin, 1/2 6 squared 5/3. So, the area of water is equal to 3 plus 6 all over 2, 6 sine 60 minus 1/2 6 squared 5/3. Okay, so ang area ng water natin 4.5331. May units ba tayo nakalagay dyan? Ano ba? Meters. Okay, so ito ay meter squared. Shift store ko na lang kay A. Yan. Tapos, para naman makuha natin ang volume ng water, yun ay, ano lang, area of the base natin, which is ito, yung area water, multiplied by the length. Ano yung length ulit natin dito? Ito, yan o, 10 meters. So, yun yung isusulat natin dito na length. Okay, so volume water is equal to 4.5331 multiplied by 10 is equal to 45.3313 m cube. Okay. So, yan na yung volume na gagamitin natin dun sa ating formula na saan yun? Ito. Para makuha natin si Fy. So, Fy natin ngayon is equal sa gamma. Yung gamma natin is yung liquid na present doon sa ating problem or yung nakadikit doon sa ating gate. Yun ay gamma lang ng water. So, 9.81 multiplied by 45.3313. Yan. So, si Fy natin is 9.81.444.7001. Yan. Okay. So, yan lang yung ating Fy. Yan ay naka-kilonewtons. Kasi ang gamit natin dito is naka-kPa. Yan. Pero kung ang ginamit nyo dyan ay 9810 or 9,810, yung magiging sagot nyo dito is naka-newtons. Okay, so ito na yung sagot natin sa number 1. Okay, lagyan natin to number 1. Number 2 naman, ang number 2 natin ay find the or determine the horizontal component or of the hydrostatic force. Okay, so kung drawing ko na lang ulit para hindi masyadong madaming nakasulat. Ayan. So, kung ito yung ating horizontal component,
which is si Fx. Ayan. Paano natin kukunin yung value ni Fx? Ayan. So, kung si vertical force is weight ng tubig na naandito, si Fx naman, ang pag-treat natin sa pagkuha sa kanya ay parang naka-plane surface lang. Kumbaga, kung ano yung nakikita nyong shape na nandito, ayan, gawa tayo ng isang 3D pa. Ayan. Ayan, di ba meron to? Yan. Ayan yung parang magiging basis mo ng pagkuha kay Fx. Yung area na yan. Area lang. Ito. Yan. Kasi ang gamit natin naman sa kanya is yung ginagamit lang natin sa plane surface na formula. Fx natin is gamma h bar a lang. Yan. Yung area na yan, itong area na to is yung area na projected dito. Yan. Yung area lang na yan, yan yung gagamitin natin. Ano ba yan? Diba ito ay 10 meters. Tapos nakuha na natin yung height na to. Yung height ng, ito lang din yan. Ito. Yan. Yung height na yan is 6 sin 60. Yan. So, lagay natin to as 6 sin 60. Tapos, yung h bar naman, itong h bar, yan ay h bar lang na galing dito sa ating water surface papunta sa center of gravity ng shape na na-project nung tubig natin na to. So, ano ba yung center of gravity niyan? Di ba yan ay ano lang? Rectangle. So, ano ang center of gravity niya? So, kalahati lang. Yan, kalahati lang. So, kung hatiin natin to, magiging 3 sin 60 lang yan. Okay, so, ang madali lang kunin yung ating Fx. So, si Fx natin, gamma, same lang, gamma ng water. So, 9.81 lang ulit. H bar natin, 3 sin 60 multiplied by the area ng rectangle, 10 multiplied by 6 sin 60. Yan. So, yan yung Fx natin. Fx. 9.81 3 sin 60 times 10 times 6 sin 60. Okay, so may nakuha tayong value na 1324.35 kilo newtons. Ayan. So, yun na yung sagot dun sa number 2. Diba? Mas madali kunin yung horizontal force. Mas konti yung steps niya.